mababaon na ang mga kumag na Gorosei. Dalawang Sun God Nika at Iron Giant laban sa mga Gorosei. Nagulantang ang lahat ng mga Marines nang bumagsak ang Iron Giant papunta sa kanila. At nagpapanik na nga silang lahat, talon dito at doon. At sa susunod na panel ay makikita nga natin itong pagbagsak ng Iron Giant sa mga battleships ng mga Marines. Nasambit pa ni Vegapunk ang mga salitang "and their name was" bago tuluyang naputol itong broadcast. Lumubog itong Iron Giant sa karagatan at sa mga sandaling ito ay hinahanap nga nitong Iron Giant si Joy Boy. At tanong pa niya na saan daw itong nagpunta. Napakabilis itong paglubog ng Iron Giant sa kailaliman ng karagatan. At patuloy pa niya nasabi na gusto daw niyang makatagpo itong si Joy Boy. Dahil sa naramdaman daw niyang andito itong si Joy Boy kanina lang. At labis na pagtataka nga nitong Iron Giant dahil sa bigla din itong nawala. So talagang ang Sun God Nika form ni Luffy itong source ng kapangyarihang nagpapagalaw dito sa Iron Giant. At during sa paggamit ni Luffy ng kanyang Gear 5 ng sunod-sunod nang pinaghahabol sila nila Saturn, Jupiter at Mercury, ay ito nga din ang mga sandaling nakita nating gumalaw na talaga ang Iron Giant at nagsimula na rin itong maglakad. And it makes sense din na kung ba't di niya nararamdaman si Joy Boy ngayon. Dahil sa last chapter ay nakita nga nating bumalik na si Luffy sa kanyang normal form. Then makikita natin si Mercury at tila sinisigurado nga niyang di na makakabalik itong Iron Giant. Nagulat nga din itong mga Marines sa pagkakita nila sa Gorosei at tanong pa nila na ano itong halimaw. Higanting baboy ramo o mammoth ba raw to? At sigaw pa ng ilan na ano na ba itong nangyayari dito sa Egghead. So di talaga nating mapagkakaila itong lakas na tinataglay ng mga Gorosei. Napakalaki na nga nitong Iron Giant at nasa gitnang bahagi pa siya ng isla. Pero talsik pa rin nga to papuntang karagatan mula sa ginawang atake ni Mercury last time. Then makikita naman natin ang reaksyon ng mga tao mula sa Arabasta nang maputol itong broadcast ni Vegapunk. At sarit-sari itong mga katanungan nila sa kung ba't naputol itong broadcast. Then bigla namang napatanong ang isang individual sa kung ano kaya raw talaga ang nakapatay sa isang genius na katulad ni Vegapunk. Makikita din natin dito si Nakoza at Toto na walang imik. Tanong pa ng isang individual na baka namang may pumatay na kay Vegapunk dahil sa nabanggit nga niyang may nagawa siyang krimeng walang kapatawaran. Pero parang napaka-imposible nga naman daw na basta't basta na lang siyang buburahin ng world government. Then bigla namang may nagsalita at sabi nitong individual na dapat nilang isipin kung ano ang mga nangyari bago pa man nangyari itong broadcast. Dahil sa kung matatandaan nila, hinostage itong si Vegapunk ni Straw Hat Luffy. Kaya obvious naman daw nakagagawan to ng mga salot ng mga pirata. Then mapupunta naman sa Whiskey Peak. Makikita naman natin dito sina Mr. Nine, dala-dala ang kanyang anak at si Miss Monday. At sigaw naman ng mga tao dito na napaka-imposible namang papatayin ng world government ang pinakamatalinong tao sa buong mundo nang dahil lang sa pagsuway sa iilang batas. Then mapupunta naman sa Dressrosa. Paniwalang paniwala naman dito si Leo na si Luffy ang may pakana ng lahat. At tila di naman makapaniwala si Rebecca sa reaksyon ni Leo. Nakakatuwa ngang kahit ilang daang chapters na ang nakakalipas ay still pinapakita pa rin sa atin ni Goda ang iilang karakter na siyang tumatak nga din sa atin. Mula kay Don Krieg at Jin. At ngayon naman mga karakter sa Arabasta at Whiskey Peak. Cut dito at mababalik na ang eksena sa Egghead Island. Kinontak naman ng mga Gorosei si York at tanong nila na kung ilan pa silang mga Vegapunks ang buhay pa. At sagot naman ni York na kaka-check lang niya sa kung sino pa ang may connection sa Punk Records. At tanging dalawa na lang ang natitirang satellites maliban sa kanya. Nasa taas pa din ng stratum si Lilith at nasa northeast coast naman daw si Atlas. Then tanong naman ni Mercury sa kanyang kapwa elders na kung kailangan ba nilang patayin ang mga to. At sagot naman ng ibang Gorosei na oo. Dahil sa nakaprogram ang Punk Records na magpatuloy sa development nito kahit pa patay na ang kanilang stela na si Vegapunk. At sabi naman ng isang Gorosei na pwede din naman silang makabenefit dito sa Punk Records hanggat nasa kanila si York. Tumutol naman ng isa pang Gorosei at sabi niya na wala din silbi itong sina Lilith at Atlas sa kanila dahil sa parehas din nga tong kumalas. Then mapupunta naman ang eksena sa may barko ng mga Giants at nakapaglayag na rin sila sa wakas. At sakto din nga itong dating nila Luffy, Dory at Brogy. At nagawa naman nilang makatalon papunta sa kanilang barko. Tuwang-tuwa naman ito mga kasamahan nilang Giants at si Bonnie sa pagdating nila Luffy kasama ang kanilang captains. At manghang-mangha naman si Luffy sa laki nitong barko ng mga Giants. At tanong pa niya na kung andito na sina Usopp at Chopper. Maganda nga itong detail na hinahanap talaga ni Luffy sina Usopp at Chopper. Dahil sa alam niyang sobra ding na-e-excite ang mga to pag-usapang Giants.
Hirap naman ang mga Marines sa paghabol sa barko ng mga Giants. At sabi pa ng mga Marines na di nila pwedeng hayaan na lang makatakas itong mga pirata. Lalo na't ganito karami ang dala nilang battleships. Dagdag pa nila na napakakunat daw talaga nitong mga Giants. Sabay na rin nilang tanong na kung okay lang ba itong mga Vice Admirals nila. Makikita nating naging mga bata sa mga sandaling ito sina Vice Admiral Dal at Bluegrass. Galit na galit nga itong si Dal kay Bonnie, habang si Bluegrass naman ay naiirita dahil sa wala daw siyang magawa sa gantong form. At namanghanga din siya sa kakayahan ni Bonnie. Pati ang mechanical beast na sinakyan ni Bluegrass ay naging bata din. Makikita nating may hawak na baril si Bonnie at baka ito ang ginamit niya para matamaan ng kanyang ability itong mga Vice Admirals. At sabi pa niya na paniguradong mapapahiya daw itong mga Marines dahil sa hindi siya nahuli ng mga to. Napakaganda nga talaga nitong ability ni Bonnie lalo na sa mga gantong sitwasyon kung saan nagagawa din niyang masorpresa ng kanyang ability kahit pa ang mga Vice Admirals. Normally ay nakikita natin kailangang mahawakan ni Bonnie ang kanyang kalaban para gamitan ng kanyang ability. At baka nga dahil sa paggamit niya ng baril ay tagumpay niyang naisahan itong mga Vice Admirals. Then makikita natin si Luffy na tuwang-tuwa habang binabati sina Oimo at Kashi na siyang bugbog sarado. At sabi ng Giant na talagang gusto daw niyang makita itong si Luffy. Makikita din natin na pinaalam na ni Sanji kina Nami na tagumpay silang nakapaglayag. At tanong pa niya na kung ano na daw ang sitwasyon nila ngayon dyan sa taas. At sagot naman ni Nami na susunod din sila kaagad. Nagawa daw nilang makalipad papuntang karagatan dahil sa sakripisyo ni Edison. Pero kailangan pa rin daw nila ang tulong nitong sina Sanji para makalapag sila ng ligtas. At sigaw naman ni Sanji na of course daw. Top priority niya itong sina Nami, Robin at Lilith. At kahit pa raw na lumubog sila, wala pa rin makakapigil sa kanya para mailigtas itong mga kababaihan. Then sigaw ni Usopp na ba't hindi lahat itong gustong iligtas ni Sanji. Huwag daw niyang kalimutan na sakay din sila ng Sanigo. At sabi naman ni Frankie na sisiguraduhin niyang walang mapipinsala sa kanilang barko. Then bigla namang may napansin ang Giants na isang nilalang na lumilipad at papunta na to sa kanila. At sa kasunod na panel nga ay makikita nating si Gorosei Mars itong napakabilis na naghahabol sa barko ng mga Giants. Na-recognize nga din ni Sanji kung sino itong paparating at sabi pa niya na isa na namang elder. At mukhang tutugisin daw sila ng mga to ngayon. Habang si Luffy naman ay nasa kusina ng barko kasama ang chef ng mga Giants. At na-recognize nga din ng chef itong si Luffy. Binalaan daw siya ng kanilang captains sa appetite nitong si Luffy. Kaya naghanda na rin siya kagad ng napakaraming pagkain. Pero di daw niya planong ihahain to kay Luffy sa isang bitaw lang. Humingi naman ng paumanhin si Luffy at sabi niya na kailangan daw niyang magpakabusog muna ngayon. At magluto na lang daw siya ulit para mamaya. Tumawa naman itong chef at sabi niya na talagang malakas talagang kumain itong si Luffy. Sa kabilang dako naman ay bigla ngang nagpakawala si Gorosei Mars ng isang napakalakas na beam direkta sa mga Giants. Agad nga ding tinaas ng 3 Giants ang kanilang mga panangga at sigaw ng isang Giant na napakainit daw nitong beam. At sabi naman ng isa na protektahan nila itong mga maliliit na tao. Kahit na nagawa ngang masangga ng 3 Giants ang pinakawalang atake ni Gorosei Mars ay nagawa pa rin itong masunog ang ilang bahagi ng barko ng mga Giants. Nagmadali na rin kumilos ang ibang Giants sa pag-apula ng apoy para di ito umabot sa sails ng barko. Di naman makapaniwala ang mga Marines sa kanilang nakita. At tanong pa nila na anong klaseng halimaw na ibon itong nadatnan nila. Nagpasalamat naman si Sanji sa Giant na sumangga sa atake ng Gorosei na ngayon nalamon na rin nga ng apoy. Nagmamadali naman sina Bonnie at Atlas na dalhin papalayo sina Kuma at Vegapunk. Naiirita naman sina Dory at Brogy at sabi pa nila na di daw sila pwedeng makampante hanggat andito pa itong mga halimaw. At kung kaya nilang makalipad ay kaya nga din sila nitong tugisin saan mang lupalot ng mundo. Then nagsalita naman dito si Gorosei Mars at sabi niya na walang ni isa sa kanila ang pwedeng makatakas. Nang biglang nagkaroon nga ng napakalakas na earthquake at nagkaroon ng mga malalaking alon na siyang nagpaalog sa barko ng mga Giants at ng mga Marines. At sa puntong ito nga ay tapos na rin ngang kumain si Luffy. Then sigaw naman ng mga Marines na totoo nga daw talaga yung mga sinabi ni Vegapunk. At tanong pa nila na kung patuloy pa rin kaya itong pagtaas ng karagatan. At bigla namang may pumukaw sa atensyon ni Gorosei Mars sa mga sandaling ito. Sa susunod na panel ay makikita nga nating nasa kanyang Gear 5 Sun God Nika form na si Luffy. At pinuntahan niya si Bonnie na siyang manghang-mangha naman na ngayon kaharap niya si Luffy. At napasambit pa siya ng Nika. Then sabi naman ni Luffy na ayan na naman daw si Bonnie dahil sa wala daw siyang ideya sa mga pinagsasabi nito. Napasayaw naman sina Dory at Brogy sa tugtog na nagmumula sa Sun God Nika form ni Luffy. At sabi pa ni Dory na para nga daw talagang tugtog pang piyesta itong beat. At sabi naman ni Brogy na di daw sila pwedeng magsayaw na lang ng ganto
dahil sa sino naman daw itong mag-aapula sa mga apoy. Pilit namang ine-encourage ni Luffy si Bonnie na samahan siya na balagbagin itong mga kalaban nila. At sagot naman ni Bonnie na di daw niya kayang sumabay kapag nasa kanyang Gear 5 itong si Luffy. Then sabi naman ni Luffy na of course, kaya daw to ni Bonnie, na kahit di niya alam kung papaano gumagana itong kapangyarihan ni Bonnie, ay nakakasiguro pa rin siyang kaya niya to. Then naalala ni Bonnie ang mga sandaling tinanong niya si Luffy patungkol sa kanyang white form. At sabi ni Luffy na ganun daw ang kanyang itsura kapag malayang malaya siya. At sa mga sandaling ito ay ginamit na nga ni Bonnie ang kanyang distorted future. At sambit pa niyang bigyan siya nito ng future kung saan malayang malaya siya. At unti-unti na nga siyang nagtatransform. Ipapakita din sa isang panel si Kuma at sa flashback kung saan sinabi niyang makakapagpahinga na si Ginny dahil sa pinapangako niyang papalakihin niya ng maayos si Bonnie. At sa susunod na panel nga ay makikita natin si Bonnie na nasa Sun God Nika form na din at kagaya ni Luffy ay nasa kanilang mga giant form itong dalawa. Tuwang-tuwa naman si Luffy at sabi niya na ganyan nga Bonnie at mas lumakas pa nga itong tugtog ng beat na ngayon may dalawang giant Sun God Nika ang nasa Egghead. Gulat na gulat nga din itong mga marines sa nakita nila at tuwang-tuwa naman ang mga giants dahil sa may dalawang Nika na. At tanong ng ibang marines naman na kung naging albino giants ba itong sina Luffy. Tila na bahala naman ng gusto si Gorosei Mars at di na nga siya nakaimik at nakahanda na nga talaga si Luffy na mambabalagbag. Then bigla nga ding may naramdaman sina Mercury at Jupiter na kakaiba at sa malamang ay dahil to sa pagsulpot ng dalawang giant Sun God Nika. At mabilis na rin nga silang kumilos papunta sa kinaroroonan nila Luffy. Sa pagtatapos ng chapter ay makikita naman natin ang Iron Giant sa kailaliman ng karagatan. At naramdaman nga din niya itong napakatinding kaganapan. At napasambit siyang natagpuan din kita ulit, Joy Boy. At dito na, nagtatapos ang chapter 1118 ng One Piece. Usap-usapan na dati itong maaaring pagkakaroon ng dalawang Sun God Nika na siyang nagawan din natin ng video noon. At ngayon nga ay nangyari na to dito sa chapter. Magiging kasing lakas nga ba ni Bonnie si Luffy? Well, di naman sa magiging kasing lakas niya, pero mag-e-expect tayong napakalakas din itong si Bonnie ngayon. Dahil sa ang basehan nga ng kanyang ability na distorted future ay nakabase sa lakas ng kanyang paniniwala. At dahil nga sa kasama niya si Luffy na siyang malakas ding mangumbinsi o mang-encourage ng kahit sino, ay paniguradong kahit papaano ay makakasabay din talaga si Bonnie sa pagbabalagbag sa mga Gorosei. Mukhang re-resback naman sina Gorosei Mercury at Jupiter dahil sa bugbog sarado nga itong aabuti ni Gorosei Mars sa dalawang Sun God Nika kapag papabayaan nila to. So 2 versus 3. Well, hindi. 3 versus 3 nga ang magaganap dahil sa nakita naman nating bumalik nga din kaagad ang Iron Giant nang maramdaman niya ulit itong presence ni Joy Boy at paniguradong pupuntahan din niya kaagad sina Luffy. And since parang ang Sun God Nika form itong source ng lakas ng Iron Giant, mag-e-expect tayong magiging napakalakas itong Iron Giant. Lalo na't dalawang Sun God Nika pa itong kasama niyang makikipaglaban. Pero kahit na ganon ay still nakakapanghinayang dahil sa sina Gorosei Saturn naman at Nusjuro itong tutugi sa grupo nila Nami. Dahil sa kasama nga nila ngayon si Lilith. At kahit kasama pa nila sina Jinbe at Zoro ay still napakalaking banta nga kung dalawang Gorosei itong haharang sa kanila. Na siyang pag-uusapan din natin sa One Piece Chapter 1119 Expectations. So hanggang dito na muna at kung nagustuhan nyo man ang ating video ay wag po sanang kakalimutang mag-iwan ng like at pakibalagbag na rin ang subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli mga ropa.